Sa unang araw ng plebisito para sa Bangsamoro Organic Law, may ilang gulo at abiryang naitala. Sa Cotabato City, hinagisa ng granada ang bahay ng isang huwes. Ilang hinihinalang flying voter din ang nabugbog. Sa kabila nito, sabi ng COMELEC o ng Commission on Elections, matagumpay pa rin sa kabuuan ng isinagawang plebisito. Live mula sa Cotabato City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, binalot nga ng tensyon, aberya ang nangyaring plebisito dito sa Cotabato City. Uy, tama na! Biglang nagkagulo sa voting center na ito sa Cotabato City. Ang mitsa, ang 17 anyos na lalaking ito na pinagbibintangang flying voter umano. Walang kawala ang lalaki na umano'y hindi residente ng lugar. Mismong si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani ang kumumpronta sa lalaki. Why? Bakit ka mag-flying voter? Pero habang pinapagalitan ng alkalde ang lalaki, biglang siklab ang isa pang gulo sa likuran. Ang lalaki, kasamahan daw ng 17 anyos. Pareho silang dinala sa presinto ng pulisya. Dapat nalalaman ng COMELEC ito lahat eh. Kasi yung ibang tao, sabi nila, wala rin naman mangyayari dyan eh. Dapat mga ganito, nakikita nila, nagsasalita sa TV, meron ng mga complaints, ganyan. Kahit man lang at least verification ng mga tao nila sa ground, no? Verify, nakikita, it's all over. Isa lang ang insidenteng yan sa mga bumulabog sa plebisito sa Cotabato City. Sabi ako doon, nagulong ako, sabi mo yes, ikaw na nagsumpay mo, nagsulat ka doon. Ma'am, kasi ilang beses ako nagsabi sa'yo no, ma'am. So pinalitan mo, nahulog mo. Ay, nasabi niya. Hinulog mo. Hindi po, madam, ay sa akin. Ma'am, ipapalit ko po yung akin na boto po sa kanya po. Sige na ma'am, pagbigyan niyo na po ako, ipapalit ko po yung boto po. Para po maging maayos na po, attorney. Please po. Bakit magpi-please ka sa akin ngayon? Mali mo kanina, tapos ngayon please ka. Kung hindi ka pa namin pinuntahan dito, hindi mapapalitan ang boto niya. Bago yan, nagreklamo ang babaeng ito kay Mayor Guiani na di umano pinalitan ng poll clerk ng botong yes ang dapat sana'y boto niyang no para hindi mapasama sa bubuing Bangsamoro Autonomous Region ang kanilang syudad. Bukod pa riyan, kulang 100 guro ang hindi nagpakita para maging bahagi ng Plebiscite Committee o Plebcom dahil sa pananakot umano sa kanilang buhay at pamilya na idinaan sa mga text message. Alas 7 na ng umaga pero nasa 26 na ballot boxes pa rin na unclaimed dito sa City Treasury Office ng Cotabato City. Ayon mismo sa mga taga-DepEd, may nagpadala ng mapanakot na text sa mga guro kaya nagdesisyon silang hindi na magsilbi bilang mga miyembro ng Plebiscite Committee. Maliwanag na nang humabol ang mga substitute para sa mga nag-back out na guro pero hindi pa rin sapat kaya naman kinailangan na ang serbisyo ng 66 na pulis para sa 22 clustered precinct. Ang mga pulis na ang umaktong Plebcom members pero dahil atrasado ng halos 4 na oras ang pagdating nila gaya sa Canizares High School, marami na ang galit. Mali ang pumilik, palpak. Dapat may plan A, plan B. Pag may mag-back out na teacher, may mabunot agad siyang lagay doon. Kahapon patensyonado ang lungsod. Kagabi, hinagisa ng 2 granada ang bahay ni Judge Angelito Rasalan. Sa bubong ng inuupahang bahay ng huwes, bumagsak ang inihagis na granada at nang sumabog, nabasag ang ilang salamin sa bintana. Ang ikalawang granada, sumabog sa bubong ng kapitbahay ng huwes. Wala namang tinamaan. Hindi sa work. Definitely hindi sa work. Kung sa BIOL, baka. Pero, Ba't sa BIOL? Ba't may nasabi? antay kasi ako. Vocal Vocal ako. Marami nagsabi sa akin na mag-minor-minor ako. Kanina, di kalayuan sa Roas National High School, isang granada ang natagpuan. Sa tulong ng EOD, na-detonate ito at di nakapaminsala. Sa Cotabato Central Pilot School, 4 na tangke at mga armadong sundalo at pulis ang nasa loob malapit sa polling place. May basbas daw ito ng COMELEC. Pag COMELEC control, pwede natin gawin yan. So yung sinasabing 300-meter rule, wala na po yun. Maraming tao na nagtitipon sa loob ng paaralan. Ang pinuno ng 6th ID ng Philippine Army na si Major General Cirilito Sobihana mismo ang nakiusap upang lumabas sa mga tao bago magsara ang botohan pagpatak ng alas 3 ng hapon. Under COMELEC tayo. Yung wala hindi authorized dito, hindi na po pwede dito sa loob. Kung ayaw nyo, kami magdadala sa inyo sa presinto. Sa kabila ng hindi pagsisimula sa oras ng ilang presinto,
matagumpay pa rin sa kabuuan ang nangyaring plebisito sa Bangsamoro Basic Law ayon sa COMELEC o Commission on Elections. Ang titingnan na lang ay ang magiging resulta nito. Ma'am Jess, ayon nga kay Director James Jimenez ng COMELEC ay aabutin ng 4 na araw bago malaman ang pinal na resulta ng nangyaring plebisito sa ARMM, gayon din dito sa Isabela City, sa Basilan at dito sa Cotabato City. At Ma'am Jess, sa ngayon hinihintay natin talaga yung pagka-canvas ng City Board of Canvassers dito sa Cotabato City. Sa kasalukuyan, yung mga guro at yung mga umupo na mga membro ng PLEBCOM ay sinusumitin nila yung mga election returns doon sa isang table doon. At sinasabi sa atin ng mga taga-COMELEC na by batch kapag nakompleto yon, doon sila magka-canvas. Pasisimulan ito mamaya ng kanilang election officer na si Attorney Rama. At sinasabi rin niya, Ma'am Jess, na sisikapin nila na tapusin hanggang mamaya madaling araw yung canvassing para dito sa Cotabato City, Ma'am Jess. Okay. Ian, may estimate na ba kung ilan ang voter turnout dito sa plebisitong ito? Ma'am Jess, doon sa ARMM, yung kabuuan nito, ang nabanggit kanina ni Attorney Ray Sumalipaw ng COMELEC ARMM ay ang estimate nila ay more than 60%. Yun ang tinitingnan nilang figure, bagamat hindi pa sila nakatali doon sa figure na yan sapagkat yun nga, hindi pa nakikita lahat nung actual figures. Pero yun lang yung kanilang estimate. Dito naman sa Cotabato City, Ma'am Jess, hindi pa rin nasasabi sa atin nung kanilang EO kung ano ba talaga, pero naniniwala siya na more than 50% din ang turnout nung mga bumoto dito. At Ma'am Jess, doon naman sa ating pagtatanong dito sa mga PLEBCOM members na nakapila kanina, iniisa-isa rin natin sila halos. Marami nagsasabi sa kanila na doon sa kanilang mga precinct or mga clustered precincts ay yung iba ay less than 50%, yung iba more than 50%. So naglalaro sa median lang, Ma'am Jess, yung mga bumoto ngayong araw na ito. At yun nga, nangyari pa, Ma'am Jess, na merong mga nakunan din ang GMA News na late talaga na nagsimula yung botohan. Like nga yung mga sinamahan natin na mga miyembro ng PNP na 10 o'clock mahigit na or 10:15 AM na nag-start, na delay na sila ng sobra-sobra. Kaya sinasabi ng iba na tinabangan daw yung ibang mga boboto, kaya hindi na ganun kalaki yung naging turnout, Ma'am Jess. Okay. Initial returns, meron na ba kung ano ang, initial results? Kasi yes or no lang naman yan, di ba? Sa experience natin na in the past elections, kahit nung wala pang automation, nung mano-mano pa ang lahat, by this time, medyo alam na natin yung initial results, di ba? Meron na bang initial results, Ian? Ma'am Jess, ayaw pang ilahad ni Attorney Romel Rama. Bagamat may binabanggit na siya sa atin kung sino ba yung nakalamang, pero sabi niya hindi pa official talaga ito. At actually tayo rin, nagsagawa rin tayo ng mga random survey dito sa mga pumapasok ng mga PLEBCOM members, and more or less nakikita na rin natin kung paano nga ba yung kalalabasan nito. Pero yun nga, just the same, ayaw pa nilang i-preempt dahil sabi nga nila na mas maganda raw na official muna yung pagbibilang bago natin ilabas yung mga figurang ito, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cotabato City, Ian Cruz.